ulo ko. Nilarang nagtatak ako. Pero sa biyaya ng Lord, pinalalakas ako. At pasting pa. Amen! Hallelujah! Talaga napakabuti ng Diyos. O handa na ba kayo hanggang 1 o'clock? Joke lang. Ayan. Sabi po dito, paano daw po tayo magiging malapit o magiging matalik sa ating Panginoon? Sabi po ng Panginoon dito, para daw po tayo magiging matalik at magiging malapit sa ating Panginoon, ay dapat daw po araw-araw tayong nag-devotion at nag-worship, din prayer na po, at iba pa. Sabi po dito sa Lucas 23, verse 43, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Sabi po ng Diyos. At may mga salita pa po dito ang ating Panginoon. Si Jesus ang susi sa paraiso tungo sa Ama. Sa mga salitang sinasabi niya, nagkakaroon po tayo ng assurance na kapag namatay man tayo ay tutungo tayo sa kung saan na kung nasaan si Jesus maging kung nasaan si Jesus maging kahit dito sa lupa man ay may paraiso. Gusto niyo po bang maranasan yung paraiso sa lupa? Amen. Amen. Kasi yung pinangako ng Panginoon, pag nakakilala tayo sa Lord, laging may paraiso sa piling niya. Amen. Nais ni Jesus na ikaw ay maging malapit sa Kanya. Kapag mataling tayo sa Kanya. Kapag kasama natin ang Ama, naroon ang presensya niya. At kapag naroon ang presensya niya, wala ka nang hihilingin pang iba. Amen. Ayan. Kung yun po kay Sister Joanne, ay forgiveness. Ito naman po yung second word ng Lord. Ang sabi niya, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Amen. Sasama kita ngayon sa paraiso. Ayaw. Kung ayaw mo, didiwag. Diba? Pero mayroon naman ang Panginoon na binigay sa atin ng daan para makasama natin siya. Para sila ay makasama din sa paraiso. Hindi lang dapat na tayo ang mapapunta sa paraiso. Siyempre, sila din, di ba? Amen. Sabi po dito, may isa po ditong kwento. May kwento na ang pangalan niya ay si Danny. Ayan, sabi dito, si Danny, hindi siya reliyosong tao, hindi nagsisimba. Magulo, mabisyo ang kanyang buhay. Manginginom, sugarol, palamura, at madalas nagsisinungaling, nandadaya pa para sa sarili niyang kapakanan. Subalit, isang gabi, sumakit ang kanyang tiyan. Akala niya ay nasusobrahan lang siya ng inom ng alak. Tapos, nagpa-check up siya. Sabi ng doktor, meron siyang kanser. Sabi ng doktor, he was told that had a few months to live. Ibig sabihin daw nito, ilang buwan na lang siyang mabubuhay. Diba? Sabi ng ng doktor doon. Pero ito pong si Danny ay mayroong anak. May anak po siya na may kaibigang pastor. Sino kaya yung pastor? Pastor Sonia. Baka si Pastor John. Kasi may pangalan Danny dito, ano? Amen. Sabi po dito, nakausap niya itong yung anak ni Danny. Sinabi niya ito na sisharean daw yung papa niya ng gospel. Sisharean daw siya. Tapos, pagka-share nung gospel doon sa Ama, pagkailang araw, pumanaw na. Sa palagay niyo mga kapatid, pwede bang maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang 50-50 buhay? Amen. Yan, sabi dito ay di tayo sa number 1. Para daw mawala ang ating mga pagdududa, encourage to us.
Encourage natin ating sarili, hindi lang ating sarili, kundi sila. Para mawala yung pagdududa. O kaya magbahagi tayo ng magbahagi or tayo. Magbasa tayo ng magbasa, mag-prayer, mag-worship, at iba pang mga nakalulugod sa ating Panginoon. Sabi nga dito, ulitin po natin yung Lucas, o basahin po natin yung Lucas 23, 39 hanggang 43. Sabi po dito ng ating Panginoon, tinuyarin siya ng isa sa mga salitang nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Sino yung salitang yun nandun sa kanan ni Jesus? Sa kaliwa. Sorry, nagkamali ako. Tapos sabi naman ng isa, ngunit pinagsabihin naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan ding tulad niya. Tama lang mo na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sabi naman ni Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Diba? Hindi posibilidad na ang tao kahit nag-50-50 pag tumanggap siya sa ating Panginoon at nakapagsisi ng kanyang kasalanan, pwede siyang makapunta sa paraiso. Amen. Epeso. Buksan po natin ang Epeso. 2:8-9. Ito po ay puro English naman ang binigay ni Pastor. Dugo ang ilong ko dito. Pero, Tissue. Kailangan may tissue ako dito. Hindi ka, ilong mo lang. Alam niyo ba, nagagalak ako masyado habang ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo po kung bakit? Kasi kasama ko yung panganay ko. Sabi niya, Mama, nadudugo ang ilong mo dyan. Nakituan niya, mayroon akong translation. Sabi ko, napakabuti ng Lord. Kasi habang nag-aaral ako, kasama ko yung anak kong panganay. Na kahit ako ay nahihirapan talagang kasamahin dito sa church, siguro nahihiya na lang siguro sa mga friends niya. Sabi niya, dito sa episode 2:8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Ayan. Kahit pa siguro tayo ay nagbibigay sa church ng libu-libong pera. Nasabi nila, ay nagbibigay ako dyan, kaya maliligtas ako. Kahit ako ay hindi magsisi, kahit hindi niya ako magluhod sa Panginoon, kasi marami naman akong ginawang kabutihan. Pero hindi pa rin po yun ang nagiging daan para tayo ay makarating sa paraiso. Kaya sabi dito, sumampalataya kayo kay Kristo. Ito po ay paisiin ko lang kasi kakahiya naman dun kay Ate Raga nagpupunta. Joke lang. Sige po. Roma 4. Basahin po natin yung Roma 4, verse 4 and 5. Tinagalog na naman ito nung anak ko, Mama. Ito ay niya. Sabi po dito, sa verse 4, ang ibinigay ng isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob, kundi may bayad. Tama naman po, diba? Ang nagtatrabaho, syempre, may bayad. Pero sa Panginoon, hindi naman siya nagbibigay ng sabing magbayad ka. Dahil sa ginawa mong kasalanan, magbayad ka. Ikaw ang magtako sa krus. Hindi ako, bakit ako, wala naman akong kasalanan, ako ang mapapako sa krus na yan. Diba? Hindi naman po ginawa ng Lord yun, kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Verse 5, sabi po dito, pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya sa Kanya. Diba? Pag meron po tayong pananampalataya at pagsisisi sa ating mga kasalanan, sigurado, makakarating tayo sa paraiso. Ano kaya yung paraiso yun? Di pa ako nakakarating doon. Pero sa lupa, mayroong paraiso sigurado. Pag kasama ko ang Lord dito sa lupa. Dito po tayo sa Tito. Buglatin po natin yung Tito, chapter 3, verse 5. Sabi po dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa,
kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu nang maghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Napakabuti po ng Panginoon sa mga kabila ng ating mga kasalanan. Kahit na sobra-sobra ang pagkakasala natin. Pero pag ako po, pag iniisip ko sa aking sarili, talagang kahit pa po ako nung bata pa, wala akong ginawang matinding kasalanan sa Panginoon. Pero nung ako yung makakilala sa Lord, ako yung pagsisinungaling pala yung napakatindi. Matindi sila. Kako ka na ko kay kulot, kaya pa. Ayun talaga po. Talagang pag naiisip ko talaga nung ako'y bata pa, talagang kahit sa mga kapatid ko talagang ako'y mahal na mahal ko ang mga kapatid ko, hindi lang sa laman, kundi sa espiritu. Sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Talaga napakabuti ng Diyos. Amen. Pag sinabi, di naman ako mamparos magala. Di naman ako para hindi ako mamatay tao. Bakit ako ay sasabihin ng Panginoon, hindi ako mapapapunta sa langit? Sa dami po ng aking mga pinasukang churches, ay talagang dito ko nakilala talaga ng lubusan ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon, sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Diba? Sabi ng Panginoon. Sabi po dito, number 2 na tayo. Nagdudugo na ng ilong ko dito. So talaga si Pastor, lagi na lang English niya. Sabi mo dito, salvation is always received through repentance and faith in Jesus Christ. Sabi po dito sa Tagalog, ang kaligtasan ay laging natatanggap sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Hesus Kristo. Diba? Sabi ng Panginoon, pag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, hindi wala tayong pananampalataya. Wala tayong faith sa Lord. Hindi natin mararanasan yung sinasabi ng Panginoon na may paraiso dito sa lupa. Pero pag ako baga nagsishare ng Word of God, sabi ko, gusto niyo ba ng paraiso? Sabi, upuan niya dito sa lupa. Wala naman po niyang paraiso dito. Kapag kainit-init naman po dito. Doon ang mga bata. Kaya po dito, sabi dito, kaya tayo po ay maniwala na tayo ay iniligtas ng Diyos at meron ng pananampalataya, merong pananampalataya na dapat daw po ay ibahagi natin yung pananampalataya natin para sa kanila. Kung paano po tayo nanampalataya, huwag natin pong ikahiya ito. Kailangan nating ibahagi. Katulad po nung sa Lucas, doon sa taong sinaway yung sabi ay kung tutuusin ay pwede naman silang iligtas, di ba? Yung kasama ni Jesus doon sa napako sa krus, pwede silang iligtas ni Jesus, pero hindi ginawa. Kahit na sabihin mo na kayang-kaya namang gawin ng Panginoon na siya ay maligtas doon, pero ginawa ng Diyos siya na napako sa krus dahil sa ating mga makasalanan. Kahit na yung taong makasalanan ay naligtas pa rin. Pero yung isang matigas talagang ulo, yung pang sarili ang iniisip niya. Hindi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Di ba sabi ng isa, ay huwag kang magsalita ng ganyan kasi ang Panginoon ay wala namang kasalanan na napako sa krus na dapat nga ay tayo din ang napako. Tayo lang, hindi siya. Buksan po natin yung Gawa 4:12. Sabi ng Panginoon, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, sa Jesus lamang ang tanging daan upang tayo po ay maligtas. Sabi dito,
Salvation is always granted instantly, freely, abundantly. Anong ang kaligtasan ay palaging nandyan agad-agad. Kahit na po tayo ay makasalanan, agad-agad, pag tayo nanghingi sa Panginoon ng kapatawaran sa ating kasalanan, agad-agad nandyan ang kapatawaran. Amen. Kahit na tayo ay 50-50. Pero kailangan pa ba ng 50-50 buhay para humingi ng tawad sa ating Panginoon? Pag 50-50 na lang. Ay, sir, kanina pa ako maghihingi ng tawad sa rin pag ako nag-50-50. Ay, paano kung hindi ka nga nag-50-50? Peggy agad. Ay, kung ba, nasa gasaan ka. Nakapagpata, inatake sa puso. Ay, hindi ka makapagsalita. Di ba? Pero ba yun? Share na agad. Pwede naman mag sa isip ko. Ay, kung halimbawa nalulunod ka na. Pwede din sa isip ko. Pwede ba? Ay, tigok na agad. Di ba? Sabi ng Panginoon doon. Number 3 na po tayo. Amen. Number 3 na ba tayo? Number 4. Salvation is available to any sinner right up to the point of death. Ang Tagalog dito? Ano sabi? Ang kaligtasan ay magagamit sa anumang makasalanan hanggang sa punto ng kamatayan. Ay, pwede pala. Kahit nasa kamatayan ay pwede namang hingi ng tawad sa Panginoon. Amen! Pero tayong mga mananampalataya na bilang ginamit ng Panginoon, kailangan ba bang hanapin natin yung vlog 50-50? Ay, naku. Huwag na natin antayin yun. Asan daw yung 50-50 dito at masisira ng gospel. Kailangan ba ng 50-50? Hindi na. Tayo mga kapatid sa church building na ito ay kailangan na nating masirang kahit yung mga kabataan, mga matatanda, kahit pa yung mga senior citizen na kahit na nakakalakad, ay puntahan na po natin. Huwag na pong matigas ang ating ulo. Charot. Bakit siya Parang natatamaan ako doon. Parang tinatamaan ako doon. Amen! Lord, sorry po talaga. At minsan ay may katigasan din ang ulo ko. Minsan talaga, pag nadating talaga ang kahinaan sa isang Kristiyano, sabi nga ni Sir Joan, pinipili pa rin ang sarili. Ay, talagang habang nag-preaching si Sister Joan, ay tinatamaan talaga ako. Ay, Lord, sorry po talaga. Lalo na itong mga nakaraang araw, ay talagang nasurbukan ng Panginoon ng aking sarili ng gawa doon sa mga kapatid ko sa laman. Ay, naku po. Diyos ko po. Alam niyo po ba, doon sa dalawang kapatid na yun, ay talaga napakabuti ng Panginoon. Amen! Habang po sila ay nagbabattle, na sobrang battle, talagang gusto naman ito. Ay, di ako na may nasa gitna. Huwag kayong mag-away dito. Nakakaya kayo. Sabi ko sa kanila, yung kapong kapatid kong bunso ay galing talaga. Umalis po talaga siya. Sobrang sama ng loob ng mga sinabi po nung isa. Yan, sabi ko, di ka na kasi nagsisimba. Kung ano mo ginagawa mo sa sarili mo. Yan, kapatid mo, hindi mo na muna nauunahan ang kanyang kalagayan. Diba? Ako si kapatid ay sobrang isip na para pag sinasabihan ko sila dapat ay nandun yung kalooban ng Diyos na dapat sabi nga ni Pastor ay kung ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man o kumakain ka umiinom, mapaparangalan palagi ako. Amen! Pero sa punto pong yun, hanggang sa umalis po yung kapatid ko, ay sinubok pa rin po ng Panginoon ng aking buhay. Talagang sinusubok po ng Diyos. Tapos pagdating po ng kapatid ko yun sa Mercedes, alam niyo po ba kung ang ginawa ng kapatid ko doon sa Mercedes? Pinagparachat po ako kung ano-ano pong chat. Sa point na nagsabi na siya sa akin ng hindi na ako naniniwala ate sa Diyos mo. Tingnan niyo. Sobrang alam niyo po ba, sa kapalagayan kong yun, habang nagchat siya sa akin, 15 minutes po ako nag-pray. 15 minutes po ako nag-pray. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po siya sa kanyang mga ginagawa. Diba? Dinuro ni Sister Joan. Diyos ko, natatamaan talaga ako doon sa sinasabi. Patawarin niyo po, Lord, sa kanyang mga ginagawa, sa mga sinasabi niya.
Pag sabi niya sa akin ay, ate, talagang hindi na ako naniniwala sa Diyos mo. Habang po kami nagchat-chat, nag-pray po ako ng mga 15 minutes. Pagka-pray ko po ng 15 minutes, patuloy po ako ng chat sa kanya. Nasabi ko, bawiin mo yung mga sinasabi mo. Kasi alam mo ba kapatid, ang mga ginagawa mo ngayon ay hindi aayon sa kalooban ng Diyos. Ang ginagawa mo ngayon ay makasalanan. Dahil ko sa kanya. Tapos, nag-chat na po kami ng tuloy-tuloy. Alam niyo po ba, talagang napaka-amaze po ng Panginoon. Nag-chat ulit siya sa akin. Ate, sorry. Sorry sa mga sinabi ko. Hindi naman lang niya ako, ate, nagsasalita na, uy, wala. Ikaw, kilala ko ang chat mo at kilala ko yung chat mo ang asawa mo. Ikaw ang nagsasalita niya at ikaw ang nag-chat sa akin. Ay, sorry po talaga, ate. Hindi ko na po niya alam ang mga sinasabi ko. Kasi po si ate ay malingay. Grabe po ang ginawa niya sa aking hinanakit. Ay, ipatawarin mo na si ate. Dahil hindi rin naman niya alam ang kanyang mga ginagawa. Diba? Saka napakabuti ng Diyos. Kasi kapatid ko naman. Amen. Kasi naubog na rin naman. Sino ba yan? Nagpakalat mo yung brand at ako sinasabi yan. Problemado ako tuloy. Diba? Sabi ng Panginoon, kailangan daw tayong, sabi ni Sir Joan, magpapagpatawad. At kailangan, kahit na sa chat, ay marunong tayong mag-share ng Word of God. Amen. Kasi pag hindi po natin siya share ng gospel, patuloy po ang kasalanan ginagawa ng isang tao. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa mga buhay ng tao na nakakakilala sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mag-share ka. Kahit na nga doon sa kaduluduluhan, nakasama na Jesus sa pagpako sa krus, siniran pa rin yung makasalanang tao. Diba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa Jesus nga dapat ang hindi pinarusahan at dapat tayo. Sabi ng Panginoon doon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi lang daw sa nag-50-50 buhay ng isang tao para tayo po ay mag-share ng Word of God. Amen. Kaya po, sa mga matatagal ng Kristiyano, always take the opportunity to share Jesus to other. Bigyan yung pagkakataon po na ibahagi na natin ang salita ng Diyos. Lalo na sila na nag-50-50 ang buhay. Amen. May mga balak puntahan yung nadyan sa ating kapitbahay, puntahan natin. Diba? Sabi. Pero, hindi na kailangan maging 50-50 ang kanyang buhay upang ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya, huwag tayo pong maging makasarili. Katulad po nung nandun sa kasama ni Jesus sa krus. Nakasarili lang niya ang iniisip. Pag tayo po ay hindi natin nakakasama ang mga kapatid natin sa pag-share ng ugat, ibig sabihin makasarili pala tayo. Kahit po sa ating mga anak o kaya sa ating mga kapitbahay, sa mga friends. Natin yung sa aking studio. Hindi ako marunong English. Kahit po sa ating mga kapitbahay o kaya sa mga batang kaliliitan, matulad po ni Sister Lorena, kahit na po ay gabi-gabi nag-share ng Word of God, pakipakal po natin ang ating kapatid. Sus, napakabuti talaga ng Diyos. Kasi may power na binibigay sa kanyang Diyos ng tapang. Amen. May tapang siya. Pero may mga kapatid po talaga na medyo mahina pa sa mga ganyan. Mahina pa. Pero sa biyaya po ng Panginoon, para daw po tayo mapalalim sa ating Panginoon o maging matalik tayo sa Panginoon, araw-araw po tayo mag-devotion, mag-worship at mananalangin. Yun po ang dapat nating gawin para daw po tayo makapag-share ng Word of God. Para makamtan daw po natin yung forgiveness. Kasi pag wala din naman po tayo, may pananampalataya. Meron tayong, tawag doon? Yung ni Sir Joan, meron pa tayong pananampalataya, pero wala naman tayong meron nga tayong faith, pero wala namang ginagawa. Hindi pa tayo, di ba? Yes. Patay yung ating spiritual. Ano yung pinag-aralan natin yung Martes ba yun? Stroke ang ating spiritual. Di ba? Natatandaan ko.
natatandaan ko. Natatandaan ko. O, di ba sabi, stroke ang pananampalatayang walang gawa. Hindi ko alam yan. Ay, absent ko. Kaya sabi ng Panginoon, huwag daw po tayong makasarili. Na dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos, di lang doon sa nag-50-50 ang buhay. Kailangan din doon sa hindi nag-50-50. Kailangan pa bang 50-50 ang buhay ng isang tao para siya imaligtas? O, imbis na yung tao ay isa nga pala, ano? O, edi, hindi na, mayroon pa siyang chance na makapag-share pa rin ang sa iba. Parang makapag-share pa siya sa iba ng gospel. Nagamit pa ang kanyang buhay. Pero kung pag ikaw ay nag-50-50 na, edi pagkalaon, di matay ka na, hindi nagamit yung iyong, o wala kang corona pagdating sa langit. Nakapunta naman sa langit. Ay, ang pangit naman, wala kang corona nga. Ang gusto ko ay may corona. Nadadating sa akin doon. Sasalubungin ako. O, di ba? O. Amen! Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya ang application po dito, ay i-share po natin yung gospel. Hindi lang po doon sa nag-50-50. O, hanapin na natin dito sa Sulama may ay nag-50-50. Pero wala na, alam mo, wala naman dito nag-50. Wala naman dito. Kasi yan sila mag-50. Kahit mga pala ating magagawa. Sa ospital? Oo. Ay, pwede rin. Kaya wala akong budget ang kailangan. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa mga salita niya. Meron akong nagkaroon ng kaisipan na, total, wala naman rin yung kakaabalahan ko dito. O, di ba? Siguro, ginamit na ng Diyos yung mga ganong bagay. Di ba? Ginamit na ng Diyos yung mga ganong pangyayari. Dahil gagamitin kita na sa mga oras na ito. Amen! O, di ba? Gagamitin kita na. Amen talaga ako sa Panginoon. Napakabuti niya napakabuti ng Diyos. Amen! Alam niyo po ba, natuwa ako dun sa reaction pa. Kahapon, ng asawa ko, Amen! pagdating ng mga manggagawa sa bahay, nagpaalam si Sister Lorena. Ay, sabi, sasama niya natin si Jomelina sa anak. Sabi ng asawa ko, pero nagdadalawang isip pa yun. Pero nagsabi na ako, ay, uwan niya. Huwag lang kanyang matutulog. Di ba? Nakakamuti lang Diyos talaga. Nakakamiss talaga ako. Pero talaga ng ulo ko ngayon mga kapatid. Talaga nilalagay. Kaya sa makabuti ng Diyos, tumayo po tayo lahat. Lord, salamat po sa umagang ito, sa mga salita mo, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang naging gabay namin sa mga araling ito. Nawa itong mga salita mong ito, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa pinakamatang bahagi ng aming mga puso. At magamit namin ito, Panginoon, sa habang buhay, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, ipinagkakatiwala ang aming buhay. Gamitin kami ng ayon sa iyong kalooban. At patuloy, Lord, na bigyan kami ng lakas at tapang upang maibahagi ay iyong mga salita, Panginoon. Sa mandakong ng mundong ito, Panginoon, kami ay nagpapagamit sa iyo, O Lord God. Sa iyo namin, Lord, inihiling ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen.